Pagkatapos ng pagkakaroon ng bagyo, so ano yung mga bagay naman na dapat natin pong tandaan? So unang-una po, tayo ay mag-antay sa mga official announcement ng ating pong pamahalaan or ng ating pong mga lokal na DRRMO sa kung safe na po ba tayo na lumabas ng ating pong mga tahanan. So suriin po natin yung ating pong tahanan sa mga damage na na-acquire po nito during sa onslaught ng ating pong bagyo. At yung mga nakita po natin na kailangan pong i-repair ay agad po nating itong kumpunihin ng sa gayon ay maging safe na po uli yung ating pong tahanan. At paalala lang din po na maging maingat po tayo sa oras po na tayo ay nagkukumpuni dahil very prone po sa maraming mga aksidente ang pagkukumpuni ng bahay pagkatapos na magkaroon ng bagyo. So mag-ingat din po tayo sa mga mapanganib na hayop katulad ng ahas na maaari pong pumasok sa ating pong mga tahanan. Lumayo din po tayo sa mga bumuwal o tumumbang mga poste o nahulog na kawad ng kuryente. At agad po natin itong itawag o ipagbigay alam sa mga kinaukulan dahil ito po ay napakadelikado lalo na po kung ito ay energized pa or kung ito po ay may kuryente pa. At wag na wag po tayong lalapit or wag po nating i-attempt na ito ay hawakan. O wag din po natin agad na bubuksan yung ating pong main switch ng kuryente or wag na wag din po tayong gagamit ng mga electrical outlet. Suriin po muna natin kung ito po ba ay nabasa or na-damage habang nakakaroon po ng bagyo. Ngayon, kung nakita natin na nagkaroon ng damage or nabasa yung ating pong mga electrical system sa ating pong tahanan, ito po ay ipacheck natin or ipaayos po natin sa mga certified na electrician dahil maaari po na magkaroon ng electrocution or maaari tayong ma-electrocute kapag ka ito po ay ginamit natin or worse ay maaari pong masunog yung ating pong tahanan. So wag din po natin i-consume, wag natin iinumin or wag po natin kakainin yung mga delata or yung mga bottled waters na nalubog po sa baha. Bakit po? Kasi pagka ito po ay kinonsume pa natin at ito po ay nalubog na sa baha, so maaari pong nakontaminado na or na-contaminate na yung tubig or yung pagkain na maaari pong magresulta sa food poisoning. So wag po tayong gagala-gala or hindi po natin ina-advise na tayo ay mag-iikot pa or tayo po ay lilibot pa, lalo na kung hindi naman po necessary or hindi naman po urgent yung ating pong pag-ikot dahil maaari po tayo na makadagdag pa or maaari tayong makakongest pa sa traffic o sa dami ng tao sa labas na maaari pong mag-impede sa pagresponde po ng ating pong mga emergency services katulad ng mga bumbero, mga pulis at ng mga ambulansya at ng iba pang mga utilities.